Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Marian. Tumama ito sa sahig na semento ng maliit na kwartong inuupahan niya, ngunit hindi niya narinig ang ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Iha, pasensya na. Kailangan kong lumipad pa Amerika. Emergency. Please, umalis ka na sa bahay bago matapos ang linggo. Ang text message mula kay Senyora Rosario. Ang amo niya sa loob ng 3 taon. Ang taong itinuring na niyang pangalawang ina. Isang mensahe lang, pero gumuho ang buong mundo niya. Napayuko si Marian at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Paano na ito? Saan siya pupulutin? Paano na ang pag-aaral niya? At higit sa lahat, paano na si Lina? Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang kapatid. Mahimbing na natutulog si Lina sa kanilang lumang banig. Walang kamalay-malay sa problemang kinakaharap ng kanyang ate. 6 na taong gulang pa lang ito. Mula nang mamatay ang kanilang ina, naipangako ni Marian sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Lina. Pero paano niya gagawin yun ngayon? Kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, biglang tumunog ang cellphone niya sa sahig. Isang tawag mula sa universidad. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, Miss Dasilo. Regarding your tuition fee po, this is the final notice. Kung hindi po kayo makakapagbayad before the deadline next week, hindi na niya pinatapos ang sinasabi ng babae. Sige po, ma'am. Naiintindihan ko. Salamat. Pinatay niya ang tawag. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay wala nang natira sa kanya. Wala nang pag-asa. Para saan pa ang lahat ng kanyang pagsisikap? Ang pagtatrabaho sa araw at pag-aaral sa gabi? Ang pagtitiis ng pagod at puyat? Kung sa isang iglap lang pala, ay pwedeng mawala ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinulot ang cellphone. Walang sa isip na nag-scroll siya, naghahanap ng kahit anong makakapag-alis ng sakit na nararamdaman niya. At doon, sa gitna ng mga walang kwentang posts at balita, may isang ad na kumuha ng kanyang atensyon. Urgent hiring. Nanny personal caregiver for a 6-year-old girl. Lazaro Residence, Forbes Park High salary. Stay in. Must be able to start immediately. Lazaro, pamilyar ang pangalan. Isang kilalang pamilya ng mga negosyante. Forbes Park. Malayong-malayo sa mundong ginagalawan niya. Pero ang mga salitang urgent at high salary ang tumatak sa isip niya. Ito na siguro ang sagot sa kanyang mga panalangin. Isang manipis na sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang numero at nag-apply. Sa bilis ng pangyayari, kinabukasan din ay pinapapunta na siya para sa isang interview. Nakatayo ngayon si Marian sa harap ng isang dambuhalang gate. Ang mansyon ng mga Lazaro ay mas malaki pa sa eskwelahan na pinapasukan niya. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib para kay Lina. Para sa kinabukasan nila, pinapasok siya ng isang guard at sinalubong ng isang matandang lalaki na naka-uniformeng puti, si Lorenzo, ang head butler. Miss Dasilo, sumunod po kayo sa akin. Magalang na sabi nito. Ang loob ng mansyon ay mas nakakamangha. Malawak, malamig, at tahimik. Sobrang tahimik. Pakiramdam ni Marian ay kahit ang paghinga niya ay masyadong maingay para sa lugar na yon. Dinala siya ni Lorenzo sa isang malaking sala na may mga sofa na parang mas malambot pa sa kanyang kama. Hintayin niyo lang po dito si Sir Arvin. Kakausapin niya raw po kayo. Tumango lang si Marian at umupo sa dulo ng sofa. Pinaglaruan niya ang laylayan ng kanyang bestidang suot, ang nag-iisang disenteng damit na meron siya. Ilang minuto ang lumipas. Ang bawat segundo ay parang isang oras sa sobrang kaba. Napatingin siya sa paligid. May mga litrato sa pader. Isang masayang pamilya. Isang magandang babae. Isang gwapong lalaki. At isang maliit na batang babae na may malaking ngiti.
Pero ang nangiting iyon ay tila matagal nang nawala sa bahay na ito. Habang nagmamasid, isang maliit na galaw sa likod ng isa pang sofa ang nakakuha ng kanyang pansin. May isang bata doon, isang batang babae na may mahabang buhok at malulungkot na mga mata. Nakatago ito, sumisilip sa kanya. Ito siguro si Kiana, ang batang aalagaan niya. Nginitian siya ni Marian, isang maliit at alanganing nangiti. Pero imbes na ngumiti pabalik, nanlaki ang mga mata ng bata. Unti-unti itong lumabas mula sa pinagtataguan. Naglakad ito palapit sa kanya. Mabagal, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila dito. Hindi alam ni Marian kung anong gagawin. Mananatili ba siyang nakaupo? Tatayo ba siya? Bago pa siya makapagdesisyon, biglang tumakbo ang bata. Hindi palayo, kundi papunta sa kanya. Niyakap ni Kiana ang kanyang mga binti, mahigpit na mahigpit. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang palda. Naramdaman ni Marian ang panginginig ng maliit na katawan. At mula sa bibig ng bata, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, lumabas ang isang salita. Mahina, pero malinaw. Isang salitang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Marian. Mama! Natigilan si Arvin. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Ang salitang yon. Ang salitang 2 taon na niyang gustong marinig muli mula sa kanyang anak. Mama. Hindi ito para sa kanya. At lalong hindi ito para sa litrato ng yumaong asawa niya na nakasabit sa pader. Ito ay para sa isang babaeng estranghero. Isang aplikante na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Napatingin siya kay Doña Sagrario, ang kanyang ina, na nakatayo sa may pintuan ng library. Ang kaninang ekspresyon nito ng pagkamuhi sa bagong dating ay napalitan ng purong pagkabigla. Maging si Lorenzo, na laging kalmado, ay bahagyang nakabukas ang bibig sa pagkamangha. Bumalik ang tingin ni Arvin sa eksena sa gitna ng sala. Nakayakap pa rin si Kiana sa mga binti ni Marian, habang ang dalaga naman ay dahan-dahang napaluhod para maging kapantay ng bata. Anak! Bulong ni Arvin, pero walang boses na lumabas. Bigla siyang bumalik sa nakaraan. Ang huling beses na narinig niya ang salitang yon mula kay Kiana ay sa loob ng ambulansya. Ang ingay ng sirena, ang amoy ng dugo, at ang maliit na boses ng kanyang anak na paulit-ulit na tinatawag ang ina nitong hindi na kailanman magigising. Pagkatapos ng araw na yon, isang pader ng katahimikan ang bumalot kay Kiana. Sinubukan nila ang lahat, mga pinakamagagaling na child psychologist, mga speech therapist, lahat. Pero walang nangyari. Ang masayahing anghel ni Arvin ay naging isang manikang baso. Maganda, pero tahimik at basag hanggang ngayon. Ehem. Ang pagtikhim ng kanyang ina ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Lorenzo, ihatid mo muna ang bata sa kanyang kwarto. Malamig na utos ni Doña Sagrario. Agad na lumapit si Lorenzo, pero umiling si Kiana at lalong humigpit ang yakap kay Marian. Nakita ni Arvin ang pagkagulat sa mga mata ni Marian. Dahan-dahan nitong hinaplos ang buhok ng bata. Okay lang, baby. Okay lang, mahinang sabi ni Marian. At sa gulat ng lahat, dahan-dahang lumuwag ang pagkakayakap ni Kiana. Halika na, Kiana, sabi ni Arvin. Sa wakas ay nagkaroon ng boses. Mag-uusap lang kami ni Miss Dasilo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, sumunod si Kiana nang walang pag-aalboroto. Nagpahawak ito kay Lorenzo, pero bago umalis, lumingon ito kay Marian at kumaway ng bahagya. Nang silang 3 na lang ang naiwan sa sala, hinarap ni Doña Sagrario si Marian. Matalim, mapanghusga. Ikaw, Anya, sumunod ka sa opisina. Tumingin ito kay Arvin. At ikaw, Arvin, mag-usap tayo. Ngayon din. Pumasok si Arvin sa kanyang opisina. Kasunod ang kanyang ina na isinara ang pinto ng malakas. Ano ang ibig sabihin nito, Arvin?
Nakita mo ba ang ginawa niya? Mama, nakita ko at narinig ko. Huwag kang maging bulag. Isa lang yung palabas. Siguradong inalam niya ang tungkol sa kondisyon ni Kiana at ginamit niya iyon para makuha ang loob mo. Huminga ng malalim si Arvin. Mama, imposibleng malaman niya iyon. We kept Kiana's condition private. At kahit pa, paano niya nagawa iyon? Lahat ng eksperto sumuko sa kanya. Dahil isa siyang manggaganso, isang hampas lupa na gustong umakyat sa lipunan gamit ang anak mo. Hindi mo ba nakikita? Ganyan ang mga klase ng tao, Arvin. Desperado. Ang nakikita ko, Mama, ay ang unang beses na nagsalita ang anak ko sa loob ng 2 taon. Matigas na sagot ni Arvin. At kung desperasyon ang tawag doon, baka yun na mismo ang kailangan namin. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa at binuksan ang monitor na konektado sa mga security camera. Sa screen, nakita niya si Marian sa sala, tahimik na naghihintay. Maya-maya, pumasok si Lorenzo na may dalang isang tray ng lugaw para kay Kiana. Sumunod sa likod niya ang bata. Imbes na umupo sa dining table, tumakbo si Kiana papunta kay Marian. Dala-dala ang kanyang maliit na upuan. Umupo ito sa tabi mismo ng dalaga. Pinanood ni Arvin ang eksena sa screen, hindi makapaniwala. Kinuha ni Marian ang kutsara. Isa lang ha, para kay Mama Clarissa, malambing na sabi ni Marian. At sa himalang hindi inaasahan ni Arvin, dahan-dahang ibinuka ni Kiana ang kanyang bibig at tinanggap ang isang kutsarang lugaw. Isang bagay na ipinaglalaban nila araw-araw sa loob ng 2 taon. Naramdaman ni Arvin ang pag-init ng kanyang mga mata. She's hired, sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Arvin! Sigaw ng kanyang ina. This is not up for discussion, Ma. Kung may kahit 1% tsansa na matutulungan niya ang anak ko, ibibigay ko yon. Tumayo si Arvin at lumabas ng opisina. Iniwan ang kanyang inang galit na galit. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang nakangiting pinupunasan ni Marian ang bibig ni Kiana. Isang ngiti na puno ng pag-aalaga. Isang ngiti na matagal nang nawala sa pamamahay na ito. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng madilim na kwarto, dinampot ni Doña Sagrario ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit habang dinadial ang isang numero. Hello, tita? Sagot ng boses sa kabilang linya. Eric, sabi ni Doña Sagrario, ang bawat salita ay puno ng lason. Kailangan mong umuwi. May isang ahas na nakapasok sa pamamahay ko. Lumipas ang mga linggo. Ang bawat araw sa mansyon ng mga Lazaro ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Sa isang banda, nandoon ang purong kaligayahan na dulot ni Kiana. Sa kabilang banda, nandoon ang nagyayelong pananahimik ni Doña Sagrario. Pero para kay Marian, sapat na ang makita ang unti-unting pagbabago sa bata. Ngayon, nasa hardin sila. Ang malawak na hardin na dati parang isang magandang painting na walang buhay ay napuno ng sigla. Naglalaro sila ng tagu-taguan. Sige na, Kiana, magtago ka na. Bulong ni Marian habang nakatakip ang mga mata sa isang malaking puno ng akasya. Narinig niya ang maliliit na mga yabag sa damuhan. Sinilip niya ng bahagya. Nakita niya ang likod ng bata na tumatakbo papunta sa likod ng mga paso ng rosas. 1, 2, 3. Sinadya niyang bagalan ng pagbilang. Narinig niya ang isang pigil na tawa mula sa pinagtataguan ng bata. Isang tawa. Napatigil si Marian. Hindi isang nangiti, hindi isang halakhak, isang tunay, malutong na tawa. Napalingon siya sa mga bintana ng mansyon. Nakita niya ang ilang kasambahay na napatigil sa kanilang ginagawa, nakatingin sa direksyon nila na may pagkamangha sa kanilang mga mukha. 9, 10. Handa na ba kayo o hindi? Nandyan na ako. Sigaw ni Marian. Pinipigilan ang sariling mga luha ng tuwa. Hinabol niya ang tunog ng tawa. Ang tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig. Ang tunog na yon
ang nagbibigay sa kanya ng lakas para tiisin ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Ang gabing iyon, sa hapagkainan, ay iba. May bisita. Si Eric, ang pinsan ni Sir Arvin. Kagagaling lang daw nito sa isang business trip sa Singapore. "So you must be Marian," sabi nito. Nginisian siya. Isang nangiting perpekto pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "I've heard things about you." Napayuko lang si Marian. "Good evening po, Sir Eric." Sa unang tingin, gwapo at maginoo si Eric. Pero may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Parang sinusuri siya, hinahanapan ng kahit anong mali. "Kumusta naman ang pag-aalaga mo sa pamangkin ko?" Tanong nito habang isinasalinan siya ng wine ni Lorenzo. "I heard you're some kind of a miracle worker." "Mabait po si Kiana." Iyon lang ang naisagot ni Marian. Nagsimula na silang kumain. Isda ang ulam. Agad na kinuha ni Marian ang tinidor at kutsilyo na nakasanayan niya. "Oh, Marian!" biglang sabi ni Eric na parang nagtuturo sa isang bata. "Dito sa pamilya, we use the fish fork for that." Iyong may kakaibang ngipin, see? Itinaas nito ang sariling kubyertos. Naramdaman ni Marian ang pag-init ng kanyang pisngi. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang isang maliit na ngisi sa labi ni Doña Sagrario. "Hayaan mo na siya, Eric. Kumakain kami." Ang boses ni Arvin. Kalmado pero may diin. Ipinagtanggol siya nito. Napatingin si Marian kay Sir Arvin. Tumangulang ito sa kanya ng bahagya. Isang senyas na nagsasabing, "Okay lang." Hindi na kumain si Marian. Nawalan na siya ng gana. Ang gusto na lang niya ay matapos ang hapunan at makabalik sa nag-iisang lugar sa bahay na yon kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya. Ang kwarto ni Kiana. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan niyang magsipilyo si Kiana, may inabot ito sa kanya. Isang papel, isang drawing, 3 stick figures, isang mataas na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Magkakahawak kamay silang 3 sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Napaluha si Marian. Niyakap niya si Kiana. "Ang ganda-ganda naman nito, Kiana." "Sino yan?" Isang boses mula sa pintuan. "Si Sir Arvin." Lumapit si Arvin. Ang mga mata ay nakatuon sa papel na hawak ni Marian. Kinuha niya ito ng dahan-dahan na parang isang napakahalagang dokumento. Pinagmasdan niya ang bawat guhit. Ang matangkad na lalaki na halatang siya. Ang maliit na bata sa gitna na walang iba, kundi si Kiana. At ang babae sa kabilang dulo, na may mahabang buhok at nakangiti. Napatingin siya kay Marian. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng kwarto, nakita ni Arvin ang pagod sa mga mata nito. Pero sa likod ng pagod na yon, mayroong isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kahit kanino. Isang tunay na pagmamahal para sa kanyang anak. "Ako po ba yan?" Mahinang tanong ni Marian na parang nahihiya. Hindi sumagot si Arvin. Ibinaba niya ang drawing sa ibabaw ng maliit na mesa at lumuhod sa harap ng kanyang anak. "Anak, sino ito?" tanong niya. Itinuturo ang babae sa drawing. Tumingin si Kiana sa kanya. Pagkatapos ay kay Marian. Ngumiti ito. Isang ngiting dalisay at puno ng kahulugan. Itinuro nito si Marian gamit ang maliit na daliri. Isang simpleng kilos, pero para kay Arvin, iyon ay isang napakalinaw na sagot. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pangungulila para kay Clarissa. Pero sa pagkakataong ito, may kasama itong bagong damdamin. Isang bagay na mainit. Isang bagay na nagbibigay pag-asa. Tumayo siya. Ang distansya sa pagitan nila ni Marian ay biglang parang umikli. Naamoy niya ang banayad na amoy ng baby powder mula rito. "Salamat, Marian," sabi niya. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. "Salamat sa lahat." "Trabaho ko lang po, sir," sagot ni Marian. Nakayuko pa rin.
Gusto sanang sabihin ni Arvin na, hindi lang ito trabaho. Ang ginagawa niya ay higit pa roon. Pero bago pa siya makapagsalita, inayos na ni Marian ang kumot ni Kiana. Tulog na, Kiana. May pasok ka pa bukas. Hinalikan niya sa noo ang bata. Isang eksenang napakapamilyar, pero ngayon lang niya ulit nakita na ginawa ng iba para sa kanyang anak. Nagpaalam na si Marian at lumabas ng kwarto. Iniwan si Arvin na mag-isa kasama ang natutulog niyang anak at ang isang pirasong papel na naglalaman ng isang pangarap. Pagbaba ni Marian sa hagdan, narinig niya ang mga boses mula sa hardin. Nag-uusap si Doña Sagrario at Eric. Hindi niya sinasadya, pero napatigil siya sa likod ng isang malaking haligi nang marinig niya ang kanyang pangalan. Hindi ako mapanatag, Eric. Nakikita mo ba kung paano siya tingnan ni Arvin? At si Kiana, dikit ng dikit sa babaeng yan. Relax, tita. That's why I'm here. Gagawa tayo ng paraan. Narinig ni Marian ang pagbukas-sara ng isang lighter. Sinundan ng amoy ng sigarilyo. Anong plano mo? Tanong ni Doña Sagrario. Simple lang. We need to remind Arvin kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan at kung sino ang hindi. Lahat ng tao ay may tinatagong sekreto, tita. At ako, magaling akong maghalungkat. May narinig si Marian na isa pang boses, ang boses ni Lorenzo. Donya, nasa telepono po si Mr. De Villa. Biglang natahimik ang dalawa. Papasok na ako, sabi ni Doña Sagrario. Narinig ni Marian ang mga yabag papalapit. Mabilis siyang umalis sa likod ng haligi at nagkunwaring papunta sa kusina para uminom ng tubig. Nagkasalubong sila ng matanda, pero hindi man lang siya nito tiningnan. Dumiretso ito sa loob. Naiwan si Eric sa labas, mag-isa. Naramdaman ni Marian ang mga mata nito na nakatitig sa kanyang likuran. Isang titig na nagpadala ng kaba at takot sa buong katawan niya. Bago siya tuluyang makapasok sa kusina, nagsalita si Eric mula sa dilim. Marian. Napatigil siya, pero hindi lumingon. Mag-ingat ka, sabi nito. Ang mga ahas sa hardin na ito, hindi lang sa damuhan nagtatago. Sir, your 4 p.m. meeting with the board is about to start. Napatango si Arvin sa kanyang sekretarya, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Kanina pa siya nakatitig sa financial reports sa kanyang harapan, pero hindi mga numero ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang drawing ni Kiana. Ang 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Isang pamilya. 2 taon na niyang sinubukan buuin muli ang pamilyang iyon. Sinubukan niyang maging ama at ina para kay Kiana, pero palagi siyang bigo. Palaging may kulang. Ngayon, sa pagdating ng isang babaeng estranghero, biglang nagkaroon ng kulay ang kanilang itim at puting mundo. At natatakot siya. Natatakot siyang aminin sa sarili niya na nagugustuhan niya ang kulay na yon. Sir Arvin? Cancel the meeting, Sandra. Bigla niyang sabi. Tell them something urgent came up. But sir, just do it. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kinuha niya ang kanyang susi at coat at mabilis na lumabas ng opisina. Kailangan niyang umuwi. May isang hindi maipaliwanag na puwersa na humihila sa kanya pabalik sa bahay. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pananabik. Habang nagmamaneho, nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na butil sa una, hanggang sa unti-unting lumakas. Karaniwan, kinaiinisan niya ang ulan. Naaalala niya ang gabi ng aksidente. Madilim, madulas ang kalsada, maulan. Pero ngayon, parang may iba. Pagpasok niya sa gate ng mansyon, napansin niyang walang tao sa sala. Tahimik ang bahay. Nasaan sila? Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa labas. Isang musika at isang halakhak. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa glass doors na nakaharap sa hardin. At doon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, nakita niya sila. Si Kiana at si Marian.
Nakatayo lang sila sa damuhan, nakatingala sa langit, hinahayaang mabasa ng ulan ang kanilang mga mukha. Nakaikot ang mga kamay ni Marian na parang isang balerina habang si Kiana ay ginagaya ito. Tumatawa sa tuwing may papatak na malaking butil ng ulan sa kanyang ilong. Walang payong, walang pakialam sa mundo. Tanging dalisay na kasiyahan. Para siyang nanonood ng isang pelikula. Ang babaeng nagdala ng bahaghari sa buhay ng kanyang anak ay sumasayaw ngayon sa ilalim ng ulan. Ang basang bestida nito ay dumidikit sa kanyang katawan at ang buhok nito na laging nakatali ay nakalugay na at tumutulo. At ang ngiti nitong abot hanggang sa mga mata ay parang araw na sumisikat sa gitna ng bagyo. Hindi niya namalayan, nakalabas na pala siya ng pinto. Nababasa na rin siya ng ulan. Napatigil ang dalawa nang makita siya. "Sir!" Gulat na sabi ni Marian. Biglang sinubukang ayusin ang sarili. "Pasensya na po. Papasok na po kami." Umiling si Arvin. "No, don't stop." Lumapit siya. Kinuha niya ang kamay ni Kiana. At pagkatapos, sa isang iglap ng katapangang hindi niya alam kung saan nanggaling, kinuha niya rin ang kamay ni Marian. Nanlaki ang mga mata nito, pero hindi na nakatanggi. Doon, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, umikot silang tatlo. Ang malakas na tawa ni Kiana, ang nagsilbing musika. Ang malamig na ulan, ang nagsilbing kanilang entablado. Ang tibok ng puso ni Arvin ang nagsilbing ritmo. Nang humina ang ulan, huminto rin sila. Magkakaharap silang tatlo. Si Kiana sa gitna, humihingal pero nakangiti. At si Marian, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. May mga butil ng ulan sa kanyang mga pilik mata. Binitawan ni Kiana ang kanilang mga kamay at tumakbo papunta sa isang bulaklak. Naiwan silang dalawa. Nakatayo ng malapit sa isa't isa. Dahan-dahan, itinaas ni Arvin ang kanyang kamay at inalis ang isang basang hibla ng buhok na dumikit sa pisngi ni Marian. Naramdaman niya ang init ng balat nito sa kabila ng lamig ng ulan. Hindi ito umiwas. Tumingala lang ito sa kanya. At sa mga matang yon, wala nang Don Arvin Lazaro, ang CEO. Wala nang Marian Dasilo, ang yaya. Tanging isang lalaki at isang babae na nakahanap ng isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Papalapit ng papalapit. "Sir Arvin." Ang boses ni Lorenzo mula sa may pinto. May hawak itong tatlong tuwalya. Agad silang naghiwalay na parang napaso. Mabilis na namula ang mga pisngi ni Marian. "Pipasensya na po. Kukunin ko na po si Kiana," sabi nito at mabilis na tumalikod. Naiwan si Arvin na nakatayo sa ulan, pinapanood silang maglakad palayo. Napangiti siya. Isang ngingiting matagal nang hindi sumilay sa kanyang mga labi. "Sir," muling tawag ni Lorenzo. Lumapit na ito sa kanya na may dalang payong. "Okay lang, Lorenzo," sabi ni Arvin. Hindi maalis ang nangiti. "May nagpadala po nito para sa inyo. Isang messenger daw po. Pinapabigay daw po sa inyo. Personal." Inabot ni Lorenzo ang isang malaking brown envelope. Kumunot ang noo ni Arvin. Wala siyang inaasahang delivery. Kinuha niya ito. Basang-basa na ang kanyang mga kamay, pero maingat niyang binuksan ang envelope. Sa loob, mayroong ilang mga litrato. Mga colored photos. Nasa unang litrato si Marian, nakaupo sa isang coffee shop, nakangiti. Sa pangalawang litrato, mayroon na siyang kausap. Isang lalaking hindi pamilyar. Nakangiti rin ito sa kanya. Sa pangatlong litrato, nakatayo na sila sa labas ng coffee shop, nagtatawanan. Ang anggulo ng kuha ay ginawa itong magmukhang napakalapit nila sa isa't isa. At sa huling litrato, may iniaabot na sobre ang lalaki kay Marian. Isang makapal na sobreng puti. Tinatanggap ito ni Marian. Ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nawawala.
Dahan-dahang nawala ang nangiti sa mga labi ni Arvin. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nakakapasong lamig. Mas malamig pa kaysa sa ulan. Masaya ang puso ni Marian habang pinupunasan niya ng tuwalya ang buhok ni Kiana. Ang sayaw sa ulan, ang tawa ni Kiana, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Sir Arvin. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, naramdaman niyang bahagi siya nito. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang bagay na mas malalim. Pagkatapos niyang bihisan si Kiana, bumaba siya para magtimpla ng mainit na gatas. Pagdaan niya sa sala, nakita niya si Sir Arvin na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. "Sir, gusto niyo po ba ng kape?" Alok niya. Dahan-dahan itong lumingon. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng init at saya na naramdaman ni Marian. Ang mga matang tumingin sa kanya kanina na puno ng lambing ay napalitan ng yelo. Malamig, matigas. "Saan ka galing nung isang araw?" tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Nagulat si Marian sa tanong. "Po? Noong day off ko po? Nagpunta lang po ako sa mall." "Mall? Sinong kasama mo?" Lalong kumunot ang noo ni Marian. Bakit siya tinatanong ng ganito? "Wala po, sir. Ako lang po mag-isa. Dinalaw ko lang po saglit yung dati kong amo, si Senyora Rosario, bago siya umalis papuntang Amerika. Pinadalhan niya po kasi ako ng pamasahe." Talaga? May halong pang-uuyam sa boses ni Arvin. Isang matanda? Hindi isang lalaki? Doon na kinabahan si Marian. Lalaki po. Wala po akong kasamang lalaki." Humakbang palapit si Arvin. May inilapag ito sa center table, mga litrato. Napatakip si Marian sa kanyang bibig. Siya iyon. At si Kuya Tony, ang driver ni Senyora Rosario. Ang sobrang hawak niya ay ang huling sahod at bonus na pinabibigay sa kanya ng dati niyang amo. Sir, driver po yan ni Senyora. Inabutan niya lang po ako ng ang pera." Putol ni Arvin. Magkano? Magkano ang bayad niya sa'yo para ano? Para magpanggap dito? Para lokohin ang anak ko? Para lokohin ako?" Parang sinampal si Marian sa mga salitang iyon. Ang sakit, sobrang sakit. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Hindi po totoo yan, sir. Hindi po." "Wag mo akong tawaging sir." Sigaw nito. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Hindi ko alam kung anong laro ito, Marian. Pero ayoko na. Kung pera lang ang habol mo, sabihin mo. Magkano? Hindi na napigilan ni Marian ang kanyang mga luha. Isa-isang pumatak ang mga ito sa sahig na marmol. "Wala po akong kailangan sa inyo." Sabi niya, ang boses ay basag. "Ang gusto ko lang po ay alagaan si Kiana." Tinalikuran siya ni Arvin. "Umalis ka na sa harapan ko." Bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto, ang kwarto ng mga katulong sa likod ng mansyon. Isinara niya ang pinto at doon humagulgol ng walang tunog. Bakit? Ano ang nagawa niyang mali? Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Hindi na siya kinakausap ni Sir Arvin. Kung magkakasalubong man sila, iiwas ito ng tingin na parabang isa siyang basura. Ang dating mainit na mga ngiti ay napalitan ng isang malamig na pader. Si Doña Sagrario at Rick naman ay tila mas lalong nasiyahan sa nangyayari. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, aksidenteng nabitawan ni Doña Sagrario ang kanyang perlas na kwintas. Kumalat ang mga butil nito sa sahig. "Napakaburara mo." Sigaw nito sa kanya, kahit na malayo siya nang mangyari iyon. "Baka naman sinadya mo para may mapulot ka." Si Eric naman, palagi siyang sinusundan ng tingin. Isang araw, nang mag-isa siya sa kusina, pumasok ito. "Mahirap magpanggap na malinis, ano?" Bulong nito. "Pero alam mo,
May mas madaling paraan para kumita ng pera. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Nandidiring lumayo si Marian. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal sa loob ng malaking bahay na yon. Ang saya na naramdaman niya ay unti-unting namamatay, pinapatay ng lason ng pagdududa. Ang tanging nagpapalakas na lang sa kanya ay si Kiana. Ang bata, na walang kamalay-malay sa nangyayari, ay ganoon pa rin sa kanya. Matamis. Malambing. Ang mga yakap nito sa gabi ang nag-iisang bagay na bumubuo sa kanyang nadudurog na puso. Isang gabi, hindi makatulog si Marian. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Napadaan siya sa kwarto ni Doña Sagrario. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses nito. Siguraduhin mong walang makakaalam. Itago mong mabuti ang lahat ng record ni Clarissa. Ayokong may makahalungkat pa niyan. Clarissa, ang yumaong asawa ni Sir Arvin. Anong record ang tinutukoy nila? Dahil sa takot na mahuli, mabilis siyang umalis. Pero ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, inutusan siya ni Doña Sagrario na maglinis ng lumang silidaklatan, ang dating paboritong lugar ni Clarissa. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang mataas na estante, may nasagi siyang isang maliit na music box. Nalaglag ito sa sahig. Sa pagbagsak nito, bumukas ito ng kusa. Pero hindi lang ang takip ang bumukas. Isang maliit at sikretong compartment sa ilalim nito ang lumabas. Sa loob, may isang maliit at kakaibang hugis na susi. Pinulot ito ni Marian. Maliit lang ito, kulay ginto, at may nakaukit na letrang C. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang importante ang bagay na yon. Itinago niya ito sa kanyang bulsa, kasabay ng isang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Ano ang kayang buksan ng susi na ito? Isang linggo. Isang linggong parang isang taon. Sinusubukan ni Arvin na kumbinsihin ang sarili niya na tama ang ginawa niya, na ang pagdistansya kay Marian ay para sa proteksyon ng kanyang anak at ng kanyang sarili. Ang mga litrato ay malinaw. Ang ebidensya ay naroon. Pero bakit sa tuwing nakikita niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga, parang siya ang mas nasasaktan? Bakit sa tuwing nakikita niyang naglalaro si Marian at Kiana, isang bahagi niya ang gustong sumali at kalimutan na lang ang lahat? Arvin, iha. Pumasok si Doña Sagrario sa kanyang opisina. May dalang isang tasa ng kape. Nag-imbita ako ng ilang malapit na kaibigan para sa isang munting salyu-salo mamayang gabi, para naman maiba ang ihip ng hangin sa pamamahay na ito. Walang ganang tumango si Arvin. Kayo po ang bahala, ma. At isa pa pala, dagdag nito, inaayos ang mga libro sa kanyang mesa. Huwag mo sanang masamain, pero siguro ay dapat mo nang kausapin ang ahensya. Panahon na para humanap ng permanenteng yaya para kay Kiana. Isang professional, hindi na nito tinapos ang sasabihin, pero alam na ni Arvin. Hindi isang katulad ni Marian. Hindi siya sumagot. Ang ideya na paalisin si Marian ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Pero ano pa nga ba ang dapat niyang gawin? Dumating ang gabi. Ang tahimik na mansyon ay napuno ng mga sosyal na pagbati at pekeng tawanan. Naroon ang mga kaibigan ni Doña Sagrario, mga matatandang babae na may mga alahas na mas kumikinang pa sa chandelier. Pinanood ni Arvin ang lahat mula sa isang sulok, may hawak na baso ng alak. Nakita niya si Marian na abala sa pag-aasikaso kay Kiana sa isang tabi. Tinitiyak nitong hindi ito magugulo at may sapat na pagkain. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang pag-aalaga nito sa kanyang anak. At iyon ang mas lalong nagpapagulo sa isip niya. Hay nako, Sagrario, saan mo naman napulot ang katulong na yan? Narinig niyang sabi ng isang matabang babae na si Doña Esmeralda. Mukhang hindi marunong humawak ng tray. Nakita ni Arvin ang pagkapahiya sa mukha ni Marian nang dumaan ito para mag-alok ng inumin. Biglang tumayo si Doña Sagrario. Ang kanyang boses, na karaniwang kontrolado,
ay biglang tumaas at umalingaw-ngaw. Marian, ano ba yung ginagawa mo? Huwag mong harangan ang daan. Hindi ka ba naturuan ng tamang asal? O baka naman sadyang wala ka lang talaga noon? Lahat ng bisita ay napatingin sa kanila. Ang musika ay tila humina. Naramdaman ni Arvin ang pag-init ng kanyang ulo. Ma, tama na, sabi niya, papalapit. Pero huli na ang lahat. Sa gitna ng atensyon na nilikha ng kanyang ina, walang nakapansin sa isang anino na tahimik na gumalaw sa itaas ng hagdanan. Si Eric. Nakatayo ito sa likod ni Kiana na naglalaro malapit sa dulo ng pasamano. Nang si Marian ay napayuko sa hiya dahil sa sigaw ni Doña Sagrario, iyon ang tiyempong hinintay ni Eric. Isang bahagyang tulak. Hindi malakas, hindi marahas, isang tulak na sapat lang para mawalan ng balanse ang isang maliit na bata. Isang sigaw, ang sigaw ni Kiana. Lahat na palingon sa hagdanan. Nakita ni Arvin ang kanyang anak na gumugulong pababa sa ilang baitang ng hagdan. Hindi mataas, sapat lang para magdulot ng takot. At sa itaas, kung saan nagsimula ang lahat, nakatayo si Marian. Gulat, nanginginig. Ang kanyang kamay ay nakaunat na para bang sinubukan niyang abutin ang bata. Tumakbo si Arvin. Binuhat niya ang kanyang umiiyak na anak. Kiana, anak, anong nangyari? Siya, sigaw ni Doña Sagrario, itinuturo si Marian. Nakita ko, itinulak niya ang bata. Itinulak niya ang apo ko. Hindi po. Umiiyak na sabi ni Marian. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po ginawa. Tumingin si Arvin kay Marian. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagmamakaawa. Pero ang nakikita niya sa likod nito ay ang imahe ng kanyang anak na nahuhulog, ang mga litrato, ang mga kasinungalingan. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay nanggaling sa isang lugar na puno ng galit at takot. Arvin, sinabi kong umalis ka. Nagkagulo ang mga bisita. Si Eric ay mabilis na bumaba, nagpapanggap na nag-aalala. Tumawag kayo ng doktor, sigaw nito. Dinala ni Arvin si Kiana sa sofa. Sinuri niya ang katawan nito. May mga galos ito at isang bukol sa noo, pero humihinga ito ng maayos. Dumating ang doktor. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi nitong walang dapat ikabahala. Minor bruises lang daw at ang pag-iyak ay dahil sa takot. Nakahinga ng maluwag si Arvin. Ngunit ang ginhawa ay agad na napalitan ng galit. Pinatulog nila si Kiana sa kwarto nito. Sinubukan ni Arvin na lumapit, pero umiyak lang ang bata at umatras. Sinubukan ni Doña Sagrario, ganoon din. Pagkatapos, pumasok si Marian sa kwarto. Dahan-dahan. Kiana. Nang makita ng bata si Marian, bigla itong napasigaw sa takot. Nagtalukbong ito ng kumot at umiyak ng mas malakas. Iyon na ang huling patunay na kailangan ni Arvin. Ang sarili niyang anak ay takot na ngayon sa babaeng minsan nitong tinawag na Mama Mima. Mama. Ang puso ni Arvin ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay gumuho na ng tuluyan. Nakatayo si Marian sa gitna ng kwarto ni Kiana, pero pakiramdam niya ay nasa kabilang dulo siya ng mundo. Ang bawat hikbi ng bata mula sa ilalim ng kumot ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Takot sa kanya si Kiana. Ang batang minahal niya na parang sarili niyang anak, takot sa kanya. Narinig mo na siguro ang anak ko, nak. Ang boses ni Arvin mula sa likuran niya. Malamig, walang buhay. Nang lumingon si Marian, nakita niya ang isang estranghero. Hindi ito ang Arvin na nakasayaw niya sa ulan. Ito ay isang taong puno ng galit at sakit. Gusto kong umalis ka na. Ngayon din. Hindi na sumagot si Marian. Ano pa ba ang sasabihin niya? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang isang hampas lupa laban sa salita ng isang buong pamilya?
Tumango lang siya, pinipigilan ang sariling paghikbi. Ayaw niyang ipakita sa kanya na nasasaktan siya. Ayaw niyang bigyan siya ng ganoong kasiyahan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagdating niya sa maliit niyang silid sa likod ng mansyon, doon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, yakap ang sarili. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi ang pag-alis sa mansyon ang masakit. Hindi ang pagkawala ng trabaho. Ang masakit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga taong minahal niya. Ang masakit ay ang pag-alis sa batang nagbigay muli ng kulay sa kanyang buhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya, para kay Lina. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na pag-aari niya. 1 bestida, 2 t-shirt, 1 pantalon, iyon lang. Nang bubuksan na niya ang kanyang maliit na aparador, may nahulog mula sa ibabaw nito. 1 maliit na kahon. Ang kahon na naglalaman ng bracelet na may maliliit na sunflower charms. Ang regalo sa kanya ni Kiana noong kaarawan niya. Dinampot niya ito. Hinaplos niya ang maliliit na bulaklak. Naalala niya ang nangiti ni Kiana nang ibiigay ito sa kanya. Para sa'yo, Mama Marian. Para lagi kang masaya. Humagulgol na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng desisyon. Hindi niya ito isusuot. Hindi niya kayang dalhin ang isang bagay na magpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit. Naglakad siya pabalik sa kwarto ni Kiana. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing nang natutulog ang bata. Pagod sa kaiiyak. Namumugto ang mga mata nito. Lumapit si Marian sa tabi ng kama. Maingat niyang inilapag ang bracelet sa ibabaw ng bedside table sa tabi ng drawing na ginawa nito para sa kanilang tatlo. 1 huling sulyap. 1 huling paalam. Mahal na mahal kita, Kiana. Bulong niya sa hangin. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Hinalikan niya ang sariling daliri at marahang idinampi ito sa noo ng bata. Ayaw itong magising. Pagkatapos, tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Dala ang kanyang maliit na bag, naglakad siya palabas ng mansyon. Gabi, madilim, at nagsisimula na namang umulan na parang nakikidalamhati sa kanya ang langit. Walang naghatid sa kanya, walang nagpaalam. Maging si Lorenzo ay hindi niya nakita. Nag-iisa siya, tulad noong una siyang dumating. Paglabas niya ng malaking gate, doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang pagod, ang puyat, ang gutom, ang durog na puso. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Umiikot ang kanyang paligid. 1 hakbang, 2 hakbang, at pagkatapos, tuluyan nang nagdilim ang lahat. Bumagsak si Marian sa basang kalsada, walang malay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tinatangay ang kanyang mga luha. Ilang sandali ang lumipas, 1 luma at pamilyar na kotse ang huminto sa tabi niya. Bumukas ang pinto sa passenger side, 1 babaeng may edad na may bakas ng pag-aalala sa mukha, ang mabilis na bumaba na may dalang payong. Diyos ko, Marian, iha! Si Senyora Rosario. Nakabalik na pala ito. Bumalik ang nakabibinging katahimikan sa mansyon ng mga Lazaro. Kung inakala ni Arvin na ang pag-alis ni Marian ay magdudulot ng kapayapaan, nagkamali siya. Ang nawala ay ang ingay, ang tawa, ang mga munting sayaw sa hardin. Ang natira ay 1 malaking espasyo, 1 malamig na kabighuan na bumalot sa bawat sulok ng bahay. Amoy ng kalungkutan. Lumipas ang 1 araw, 2 araw. Hindi kumikibo si Kiana. Muli itong naging manikang baso. Nakatitig lang ito sa kawalan, tumatangging kumain at umiiyak sa pagtulog. Sinubukan ni Arvin ang lahat. Pinakain niya ito ng paborito nitong ice cream. Binilhan niya ito ng bagong manika. Pero wala. Kiana, anak, kumain ka na please. Pagmamakaawa ni Arvin
Hawak ang isang kutsarang lugaw. Umiling lang ang bata. Sa kanyang desperasyon, nasambit niya ang pangalang hindi dapat. Gusto mo bang tawagan natin si Marian? Biglang humagulgol si Kiana. Isang hagulgol na puno ng sakit at pangungulila. Kinutuban si Arvin. Hindi iyon iyak ng takot. Iyon ay iyak ng isang taong may hinahanap-hanap. Pero isinantabi niya ang pakiramdam na iyon. Ang galit at pagkadismaya ay mas malakas pa. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang patulugin ang bata, naghalungkat siya sa lumang baul ng mga laruan nito. Umaasa siyang may makikitang kahit anong makakapagpaggaan sa loob ni Kiana. Mga lumang stuffed toys, mga libro, at sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nakatago. Ang luma at maalikabok na tablet ni Kiana. Ito ang paboritong laruan ng bata bago pa ito matutong magsalita. Pinunasan niya ito. Balak sana niyang i-charge para malibang ang bata nang may maalala siya. Ang susi. Ang maliit na gintong susi na ibinigay sa kanya ni Marian. "Sir, baka po importante ito," sabi nito noon. Hindi niya iyon pinansin. Itinago niya lang sa drawer ng kanyang mesa, kasama ng iba pang mga walang kwentang bagay. Isang malakas na kutob ang bumalot sa kanya. Dali-dali siyang pumunta sa kanyang opisina at kinuha ang susi. Tiningnan niya itong mabuti. May maliit na letrang C na nakaukit dito. Binalikan niya ang tablet. Sinuri niya ang bawat gilid. At doon, sa ilalim ng isang maliit na takip na halos hindi mo mapapansin, may isang keyhole. Isang keyhole na may parehong letrang C. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ang susi. Nag-click ito. Isang maliit na compartment ang bumukas. Sa loob, may isang memory card. Kinuha niya ito at isinalpak sa kanyang laptop. Naglalaman ito ng isang folder na may pangalang "Para Sa'yo". Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang daan-daang video files. Ang thumbnail ng unang video ay ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Si Clarissa. Pinindot niya ang play. Ang mga unang video ay masaya. Mga pira-piraso ng buhay nila na akala ni Arvin ay matagal nang nabura. Si Clarissa habang nagbubuntis, kinakausap ang kanyang tiyan. Ang unang mga hakbang ni Kiana. Ang una nitong kaarawan. Mga video na kinunan mismo ni Clarissa na parang isang liham para sa hinaharap. "Hi baby ko," sabi ni Clarissa sa screen. Ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. "Kapag malaki ka na at mapanood mo ito, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin ng papa mo." Naramdaman ni Arvin ang pagtulo ng kanyang luha. Isang luha ng pangungulila. Nagpatuloy siya sa panonood, daan-daang files. At habang lumilipas ang mga petsa sa video, unti-unting nagbabago ang tono. Ang masayang mukha ni Clarissa ay napalitan ng pag-aalala. Video log, date? "Hindi ko na alam," sabi ni Clarissa sa isang video. Magulo ang kanyang buhok at namumugto ang kanyang mga mata. "Arvin, mahal ko. Kung napapanood mo to, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Patawarin mo ako kung nilihim ko ito sa'yo. Ayoko lang na mag-alala ka." Huminga ito ng malalim. Tungkol ito kay Eric. Natigilan si Arvin. Anong kinalaman ng pinsan niya rito? "Palagi siyang nandito kapag wala ka. Noong una, akala ko normal lang. Pero may kakaiba sa mga tingin niya, sa mga tanong niya. Palagi niyang tinatanong ang tungkol sa kumpanya, sa mga account natin, sa insurance mo. Isang beses, nahuli ko siyang nasa loob ng opisina mo. May binubuksan sa computer mo." Nag-flashback sa isip ni Arvin ang mga panahong palaging sinasabi ni Clarissa na hindi siya komportable kay Eric. Pero hindi niya yon pinansin. "Pinsan ko siya. Mahal. Pamilya tayo." Iyon ang lagi niyang sagot. Pinlay niya ang sunod na video. "Sinabi ko sa mama mo ang tungkol dito," umiiyak na sabi ni Clarissa. "Pero nagalit siya sa akin. Ang sabi niya, guni-guni ko lang daw iyon.
na sinisiraan ko lang si Eric dahil ayokong may ibang pamilya kang malapit sa'yo. Arvin, hindi totoo yon. Napasabunot si Arvin sa sariling buhok. Ang kanyang ina. Alam ng kanyang ina. Pinindot niya ang huling video. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidente. Si Clarissa ay nasa loob ng kotse, tila nagtatago. Ang kamera ay nanginginig. Sinundan niya ako. Bulong ni Clarissa. Ang takot ay bakas sa kanyang boses. Nakita ko siya kanina, malapit sa kotse ko. May ginagawa sa may gulong sa likod. Hindi ko alam kung ano. Arvin, natatakot ako. Natatakot ako para kay Kiana. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa buong pagkatao ni Arvin. Kung may mangyari sa akin, Arvin, huwag kang magtitiwala kay Eric. May kinalaman siya sa preno ng sasakyan ko. Mahal na mahal kita. Biglang nag-black ang screen. Nabitiwan ni Arvin ang laptop. Bumagsak ito sa sahig. Hindi maari. Ang aksidente. Ang ulan. Ang preno na hindi kumagat. Hindi iyon aksidente. Iyon ay pagpatay. At ang taong pumatay sa kanyang asawa ay ang taong tinuring niyang kapatid. Ang taong kasama niya sa bahay. Ang taong pinaniwalaan niya ng siraan nito si Marian. Marian, biglang nagliwanag ang lahat. Ang mga litrato, ang mga paninira, ang pagtulak kay Kiana. Lahat ay konektado, lahat ay isang masamang plano. Kasabay ng kanyang realisasyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Lorenzo, hingal na hingal, puno ng pag-aalala. Sir Arvin, sabi nito. Sir, kailangan niyo pong makita ito. Sa nanginginig na kamay, inabot ni Lorenzo ang kanyang cellphone, isang video, isang security footage. Pinanood ito ni Arvin. Iyon ang anggulo mula sa kamera sa hardin. Nakatutok sa hagdanan mula sa malayo, bahagyang natatakpan ng isang halaman. Nakita niya ang lahat. Ang pagsigaw ng kanyang ina. Ang pagkagulo. At ang mabilis, halos hindi mapansing pagkilos ng kamay ni Eric. Ang bahagyang pagtulak sa likod ni Kiana. Pagkatapos ay ang pagbaba nito na parang walang nangyari. Isang demonyo na nakatira sa ilalim ng kanyang bubong. Napatayo si Arvin. Ang kalungkutan niya ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Bumaba si Arvin ng hagdan. Bawat hakbang niya ay mabigat na parang may dalang tanikala ng katotohanan. Hindi na siya ang Arvin na puno ng pagdududa. Ang bumababa ngayon ay isang lalaking nilamon ng galit at pagsisisi. Naabutan niya sa sala ang kanyang ina at si Eric. Nagkakape, nagtatawanan, na para bang walang nangyari, na para bang hindi nila sinira ang buhay ng tatlong tao. Good morning, Arvin. Di masayang bati ni Doña Sagrario. Kamusta ang tulog ng apo ko? Hindi sumagot si Arvin. Dumiretso siya sa TV at may isinaksak na USB drive. Anak, anong ginagawa mo? Sa malaking screen ng telebisyon, lumabas ang security footage. Malinaw, walang putol. Ang eksena sa hagdanan. Nakita ni Doña Sagrario ang sarili niya habang sinisigawan si Marian. At pagkatapos, nakita niya ang kamay ni Eric. Ang pagtulak. Natakpan ni Doña Sagrario ang kanyang bibig. Ang tasa ng kapeng hawak niya ay nahulog at nabasag sa sahig. Si Eric naman ay biglang namutla. Ano yan? Photoshop yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa? Malamig na sabi ni Arvin. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tulad ng paggawa-gawa mo ng mga litrato para siraan si Marian. Tulad ng paggawa-gawa mo ng kwento para pagtakpan ng krimen mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Sigaw ni Arvin, isang sigaw na nagpayanig sa buong kabahayan. Kinuha niya ang laptop mula kay Lorenzo at ipinaharap ito kay Eric. Pinlay niya ang huling video ni Clarissa. Huwag kang magtitiwala kay Eric. May kinalaman siya sa preno ng sasakyan ko. Narinig ni Eric ang boses ng patay. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. Napaurong siya.
na parang isang daga na nakakita ng pusa. "Pipatayin mo yan!" "Bakit?" tanong ni Arvin, dahan-dahang lumalapit. "Natatakot ka bang marinig ang boses ng babaeng pinatay mo?" Sa puntong yun, wala nang nagawa si Eric. Napasandal siya sa pader. Umamin ang kanyang mga mata bago pa man bumuka ang kanyang bibig. "Hindi ko sinasadya," umiiyak niyang sabi. "Gusto ko lang siyang takutin. Gusto ko lang na maramdaman mo ang hirap na naramdaman ko. Palagi na lang ikaw, Arvin. Ikaw ang magaling. Ikaw ang mayaman. Ikaw ang may magandang asawa. Samantalang ako, anino mo lang." "Kaya pinatay mo siya?" Mahinang tanong ni Arvin. Ang galit ay napalitan ng sakit. "At si Marian," nagpatuloy si Arvin, "bakit pati siya dinamay mo?" "Dahil nakita ko kung paano mo siya tingnan," sigaw ni Eric. "Nakita kong magiging masaya ka ulit. At hindi ko kaya yon. Kung hindi ako pwedeng maging masaya, hindi ka rin pwedeng maging masaya." Hindi na nakapagpigil si Arvin. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Bumagsak si Rick sa sahig, duguan ng labi. "Hayop ka," sabi ni Arvin, nanginginig sa galit. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakaupo ito sa sofa, umiiyak, nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Mahal! Mahal ko ang pamangkin mo, Arvin," hirap nitong sabi. "Hindi ko alam. Patawarin mo ako, anak. Ang gusto ko lang ay protektahan ang pangalan ng pamilya." "Sa anong halaga, ma?" tanong ni Arvin, puno ng pighati. "Sa halaga ng buhay ng asawa ko, sa halaga ng kaligayahan ng anak ko, sa halaga ng pagkatao ng isang inosenteng babae." Tinalikuran niya ang mga ito. Ang mga pulis na tinawagan ni Lorenzo ay nagsimula ng pumasok. Dinampot ng mga pulis si Eric na hindi na lumaban. Habang kinukuha ang kanyang statement, iisa lang ang nasa isip ni Arvin. Marian, nasaan siya? Anong ginawa niya sa kanya? Paano niya haharapin ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan, at pinalayas? "Lorenzo," sabi niya, ang boses ay desperado. "Hanapin mo si Marian. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Kailangan ko siyang makita." "Sir," nag-aalangang sabi ni Lorenzo. "Bakit? May alam ka ba?" Tumawag po kanina si Senyora Rosario. Natigilan si Arvin, ang dating amo ni Marian. Nasa ospital po ngayon si Marian. Nang matagpuan daw po niya kagabi sa labas ng gate, mataas ang lagnat at walang malay. Pagod at stress daw po ang dahilan, sabi ng doktor. Gumungo ang mundo ni Arvin sa pangalawang pagkakataon. "Pero sir, may isa pa po." Huminga ng malalim si Lorenzo. Kaninang umaga raw po. Paggising niya, umalis na siya ng ospital. Nag-iwan lang po ng sulat. Sabi po sa text ni Senyora, papunta na raw po si Marian sa terminal ng bus. "Anong terminal?" "Sa Cubao po. Uuwi na raw po siya sa probinsya niya sa Batangas. Ayaw na raw po niyang bumalik." Hindi na nag-isip si Arvin. Tumakbo siya palabas ng pinto. Kinuha niya ang unang sasakyan na nakita niya sa garahe. Wala na siyang pakialam sa gulo na naiwan niya sa mansyon. Wala na siyang pakialam sa kanyang ina o kay Eric. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang makarating siya sa terminal bago umalis ang bus. Bago tuluyang mawala sa kanya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak at sa kanya. Pinaandar niya ang makina, ang puso niya ay kumakarera, kasabay ng bilis ng sasakyan, amoy ng sariwang tinapay. Iyon ang unang bumati kay Marian pagbaba niya ng bus sa maliit na bayan ng kanyang sinilangan sa Batangas. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, sa wakas, nakauwi na siya. Pero imbes na ginhawa, isang mabigat na kalungkutan ang dala niya. Nag-iwan siya ng sulat ng pasasalamat para kay Senyora Rosario sa ospital. Nahihiya siyang harapin ito. Nahihiya siyang harapin ang mundo. Ang gusto lang niya ay magtago. Naglakad siya papunta sa palengke. Nakita niya ang karinderya ng kanyang tiyaluring. Doon muna siya makikituloy
habang hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa buhay. Marian, iha, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Sa lubong ng kanyang tiyahin, niyakap siya ng mahigpit. Napagod lang po sa biyahe, tiya. Pagsisinungaling niya. Hindi na nagtanong ang matanda. Alam nitong may problema, pero hinayaan na lang muna siya. Halika, tumulong ka muna dito sa pagtinda ng pandesal para malibang ka. Iyon nga ang ginawa ni Marian. Isinuot niya ang isang luma at malinis na apron at nagsimulang mag-abot ng tinapay sa mga mamimili. Ang pamilyar na ingay ng palengke, ang sigaw ng mga tindera, ang tawanan ng mga bata, ang tunog ng mga tricycle ay bahagyang nagpagaan sa kanyang dibdib. Dito, isa lang siyang ordinaryong babae. Walang mansyon, walang donya, walang sakit. Parang isang kabayong tumatakbo ang sasakyan ni Arvin sa Slex. Bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya sa terminal sa Cubao, huli na siya. Nakaalis na ang bus papuntang Batangas. Desperado, tinawagan niya si Lorenzo. Lorenzo, I need Marian's provincial address now. Ilang minuto lang, natanggap niya ang address. Isang maliit na baryo. Muli niyang pinaharurot ang sasakyan. Hindi siya pwedeng sumuko. Pagdating niya sa bayan, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Simple, tahimik, kabaliktaran ng magulo niyang buhay sa Maynila. Nagtanong-tanong siya sa mga tao. Excuse me, saan po dito ang bahay ng mga Datchilo? Naku, iho, matagal nang wala sila dyan. Nasa sementeryo na. Ang naiwan na lang ay ang pamangkin ni Luring na nagtitinda sa palengke. Palengke. Agad niyang pinuntahan ang lugar. Ang daming tao. Ang ingay. Pero hindi niya iyon inalintana. Hinanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang taong pakay niya. At doon, sa isang maliit na panaderya, nakita niya siya. Nakasuot ng apron, pawisan ng noo. Pero sa mga mata ni Arvin, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. May inaabutan ng sukli si Marian nang maramdaman niyang biglang tumahimik ang kanyang paligid. Ang mga taong bumibili ay napatigil. Ang mga usapan ay nahinto. Lahat sila ay nakatingin sa isang direksyon. Sa likuran niya, dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya siya, si Arvin, nakatayo sa gitna ng palengke. Ang mamahalin nitong damit ay gusot-gusot na. Ang buhok nito ay magulo. Hingal na hingal ito. At ang mga mata nito, ang mga mata nitong puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Nabitawan ni Marian ang hawak niyang mga barya. Naglakad si Arvin palapit. Walang sino man ang gumalaw. Lahat ay nanonood. Nang nasa harapan na niya si Marian, sa harap ng kanyang tiyahin, sa harap ng buong palengke, dahan-dahang lumuhod si Arvin sa maruming sahig. Napatakip ng bibig ang mga tsismosa. Yumuko si Arvin. At sa gitna ng katahimikan, narinig ng lahat ang paghikbi ng isang mayamang lalaki. Marian, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Marian. Ang mga luha ay kusa na lang tumulo mula sa kanyang mga mata. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Patuloy ni Arvin, tumingala ito sa kanya. Pero kung may isang bagay na totoo sa lahat ng nangyari, iyon ay ang pagmamahal mo kay Kiana. Kung may nagligtas sa anak ko, ikaw yon. Patawarin mo ako. Hindi na napigilan ni Marian ang sarili. Lumuhod din siya at niyakap si Arvin. Doon, sa gitna ng amoy ng isda at gulay, sa gitna ng mga estranghero, umiyak silang dalawa. Isang iyak ng pagpapatawad, ng kaluwagan, at ng isang bagong simula. Isang taon ang lumipas. Sa isang magandang hardin sa Tagaytay, natanaw ang Bulkang Taal. Isang simple pero masayang kasalang naganap. Si Arvin nakangiti. Si Doña Sagrario nasa isang tabi, tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha ng pagsisisi at saya. Si Eric ay nasa kulungan, pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan. At si Marian, sa kanyang puting bestida, ay masaya.
tunay na masaya. Hawak niya ang kamay ni Arvin at sa kabilang kamay niya, hawak niya ang kamay ng isang batang babae na nakasuot ng damit na parang isang maliit na anghel. "Mama, tara na!" Masiglang sabi ni Kiana. Hinihila si Marian papunta sa altar. Ngumiti si Marian. Tumingin siya kay Arvin. At pagkatapos, sa batang tumawag sa kanya ng mama mula sa unang araw. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na kayang maghilom kahit ng pinakamalalim na sugat.